Detalye sa pinakahuling kaganapan sa West Philippine Sea, ating pag-uusapan kasama si Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magandang tanghali po, Colonel. Magandang tanghali din po, Miss Ninya at Miss Weng. At magandang tanghali din po sa lahat ng ating tagapanood. Maaari niyo po bang ipaliwanag ang latest na nangyari sa pagpapatrol ng BRP Conrado Yap sa Bajo de Masinloc? Ilang barko po ng People's Liberation Army ng China ang namataan sa lugar? Nagsagawa po ng sovereignty patrol ang BRP Conrado Yap or Patrol Ship 39 at ito po ay dumaan sa Bajo de Masinloc at doon po niya nakita yung isang barko ng China, yung plan 571 at siya po ay binuntutan. Ganun lang po ang nangyari, wala namang ibang insidente. Colonel Aguilar, ano naman po ang katotohanan sa claim ng China na may restriction daw pong ibinigay mula sa Naval at Air Forces ng China? The closest point na nagkaroon sila is about 2.7 nautical miles. So walang restriction at wala pong ibang nagawa ang barko ng China doon sa ating barko. Nagawa po ng ating barko ang kanyang misyon at matagumpay niya itong natapos. Meron po bang untoward incident na naganap sa pagitan ng China at Pilipinas noong nagpapatrolya ang Philippine Navy sa lugar? Wala naman pong untoward incident kasi nga po tuloy-tuloy naman yung paglalayag ng ating barko at hindi naman siya na-obstruct ng barko ng China. May distansya po, 2.7 nautical miles ang pinakamalapit na point. Sir, ano naman po ang reaksyon ng AFP sa pahayag ng China na dapat itigil ng Pilipinas ang umano'y paglabag at provocation para maiwasan daw po ang paglala ng tensyon? Siguro ang dapat na itigil yung kanilang mga illegal na ginagawa sa loob ng ating maritime zone. Hindi sila dapat nandyan at hindi sila dapat nang haharas ng ating mga mangingisda. So lahat ng kanilang mga ginagawa dapat nilang itigil. Impluwensya daw po, Colonel, ng bansang Amerika ang transparency efforts ng ating bansa laban sa China. Ano po ang masasabi ninyo tungkol dito? Tayo po ay isang malayang bansa at mayroon tayong foreign policy na independente. So malaking sa akin parang insulto yung sinasabi nila na dinidiktahan tayo ng ibang bansa sa ating ginagawa. Siguro nasasaktan lang sila dahil nalalaman ng maraming tao sa buong mundo kung ano ang mga kamalian na kanilang ginagawa. So sir, ano naman po ang mga susunod na hakbang ng ating pamahalaan sa patuloy na agresibong pagkilos ng China sa West Philippine Sea? Tuloy-tuloy po tayo sa ating legitimate operations, magsasagawa tayo ng mga maritime patrols, tuloy-tuloy din ang rotation and resupply mission natin sa Ayungin Shoal. Lahat ito ay gagawin natin para maprotektahan din ang ating mga kababayan, lalo na yung mga umaasa sa pangingisda sa West Philippine Sea. Colonel Aguilar, may tanong po mula sa GMA News Desk. U.S. senators have issued a statement asking the Biden administration about what it is going to do in terms of supporting the Philippines. What do you think of this statement of support by the U.S. senators? I don't think I am capable of answering that question because ibang bansa po yan. Tayo ay nasa Pilipinas lang, kami sa AFP po, ang ginagawa lang namin yung aming misyon. So sir, ito po, may isa pa silang tanong. Will there be any changes to how we can conduct the resupply mission in the sense that we can welcome other parties to join? With several options available, we can choose any one of them just to make sure that we are able to accomplish our mission. That is to complete the rotation and resupply mission of our troops. It is very important. Now, as to the details of it, we cannot discuss it openly. Sir, isa pa po ito mula sa GMA News Desk. Is the U.S. welcome to join our resupply mission? Our RORE mission is for us to undertake. Okay, so we do not need anybody else, any other country, including the U.S.? It is for our country to make sure that we fulfill our responsibility being bestowed with the sovereign rights and jurisdiction to ensure that we are able to harvest or to benefit from the resources therein
we have to make sure that environmental protection program are being implemented, and at the same time, we also have to ensure the safety of those who navigate in that particular area. This is our obligation. Independent tayo. Yes. Okay, Colonel, pahuling mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan. Tuloy-tuloy lang po tayo sa ating suporta sa ating pamahalaan sa mga sinusulong nito na programa, lalo na po sa national security, sa national interest. Tayo po ay sa Sandatang Lakas ng Pilipinas ay palaging nandyan para gawin po ang kanyang misyon. And we will not stop. We will not be deterred by any harassment or intimidation coming from an outside force. So this is our commitment, and we are going to do that. Thank you very much, and good afternoon to all. Maraming salamat po sa inyong oras, Colonel Medel Aguilar, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines.